Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH target na mabakunahan ang 11 milyong bata sa ligtas tigdas. Pagbaba ng presyo ng bilihin, target ng DA. Preparasyon para sa pagtaguyod ng Traslasyon 2026 umarangkada. Paratang ng vlogger sa pamilya ni PBBM, pinabulaanan. Petisyon ng mga anak ni Digong, tinanggihan ng OSG. Alert Level 3, nakataas na sa Mayon Volcano. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, target ng Department of Health o DOH na mabakunahan ang 11 milyong bata sa buong bansa simula ngayong buwan upang makaiwas sa measles o tigdas at rubella o tigdas hangin. Sa isasagawang Ligtas Tigdas program ng DOH, babakunahan ang mga batang edad 6 hanggang 59 months o 5 years old pababa, anuman ang kanilang vaccination status. Target ng DOH na mabakunahan ang 2.8 milyon na bata sa Mindanao at BARM, 5.6 milyon naman sa Luzon at 1.9 milyon sa Visayas. Ayon sa DOH, ang measles at rubella ay lubhang nakakahawa at maaaring mauwi sa komplikasyon lalo na sa mga batang edad 5 pababa. Samantala, mismong si DOH Secretary Ted Herbosa ang nag-inspeksyon sa dagdag 1.3 million doses ng measles rubella vaccine. Nangako ang Department of Agriculture o DA na mas mabilis at mas matibay ang hakbang upang maprotektahan ang mga mamimili matapos tumaas ang presyo ng pagkain noong Disyembre. Ang ulat tunghayan mula rito. Bunsod ng holiday demand, pinsala sa panahon at mababang supply, kamakailang nagpayag si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tumaas ang presyo ng gulay, saging at iba pang produkto. Dahil naitala ang food inflation sa 1.2% noong December, mas mataas sa 0.3% noong November. Samantala, ang 20 peso per kilo rice program ay palalawakin upang maabot ang 15 milyong pamilya sa buong bansa. Kasabay nito, paiigtingin din ang market inspections at mabilis na deployment ng stocks. Layunin din ng DA na suportahan ang mga magsasaka at bawasan ang seasonal supply shocks. Ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay nakakaapekto sa bottom 30% income household na may inflation rate na 1.1%. Ayon pa sa DA, patuloy ang pagpapababa ng presyo ng bigas ngunit hindi ito sapat upang mapigilan ang food inflation. Pinayuhan din ng kagawaran ang publiko na samantalahin ang abot-kayang pagkain at subaybayan ang presyo sa merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, patuloy na naghahanda ang mga otoridad at deboto sa pagsapit ng Traslasyon 2026 na gaganapin sa paligid ng Quirino Grandstand. Ang detalye tunghayan dito. Handa na ang Philippine Coast Guard o PCG para sa pagtataguyod ng ligtas at maayos na Traslasyon 2026 ngayong Biyernes. Ayon kay Coast Guard Station Malacanang Commander Michael John Encina, bukod pa sa mga PCG personnel na nakadeploy ay mayroon din silang nakaantabay na patrol boat at iba pang floating assets para masiguro ang maayos na aktibidad ng mga deboto na inaasahang milyong-milyo ang dadalo. Kung kaya't mahigpit din ang isinasagawang koordinasyon kasama na ang AFP at Philippine National Police, maging ang lokal na pamahalaan ng Maynila at ang Metro Manila Development Authority. Ngayon pa lamang ay nakatalaga na sa Quirino Grandstand ang mga MMDA personnel na aagapay din sa pagsisiguro ng kaayusan sa daloy ng mga deboto.
Higit sa 18,000 PNP personnel ang nakadeploy sa loob at labas ng Quirino Grandstand, Quiapo at mga dadaanan ng andas ng Poong Nazareno. Na-observe natin na yung kapulisan natin na nakadeploy dito ay very eager na gampanan ng kanilang tungkulin. Kasi as you have observed, nakatayo na sila dyan na nag-aantay habang wala pa naman yung mga yung mga devotees para sa pahalik. So ang assessment ko ay we are really 101% ready na for the Translation 2026. Samantala, mahigpit na panawagan ang pag-iingat at ipinaalala sa publiko na laging maging alerto para sa kaligtasan at seguridad ng mga deboto. Kaugnay pa rin ang Translasyon 2026, naka-code white alert naman ang DOH bilang paghahanda sa pagdagsa ng milyong-milyong deboto ng Itim na Nazareno. Mahigit sa 200 emergency personnel ang nakahanda para magbantay at rumesponde sa 20 DOH health emergency stations at sa mga ospital sa Biyernes. Paalala pa ni Secretary Ted Herbosa, uminom ng maintenance at magbaon ng gamot ang mga dadalo. Para sa ulat panahon, magpapatuloy ang ulan sa Bicol, Quezon, Mindoro, Romblon at Northern Samar dahil sa shear line. Dadali naman ng northeast monsoon ang bahagyang ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at ilang bahagi ng Metro Manila. Nagbabala naman ang ahensya sa posibleng flash floods at landslides sa mga apektadong lugar. Susunod sa News Force. Paratang ng vlogger sa pamilya ni PBBM, pinabulaanan. Petisyon ng mga anak ni Digong, tinanggihan ng OSG. DSWD, nakaalerto sa banta ng Mayon Volcano. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.